Okay, time check mga kamagil, no? Alas 2 ng hapon. So, alauna imidya o 1:30 kanina PM. Umulan na naman dito mga kamagil sa Iligan, no? So kung napapansin nyo, hanap tayo ng paraan na makapagtrabaho pa. Kasi itong dalawa kanina nagpapail to doon sa harap, pero dumating yung ulan, hindi nila natatapos, no? O alauna imidya pa lang. So kung wala tayong paraan kung paano makapagpatuloy ng trabaho, malamang magsasahod tayo na walang work progress na nakikita, kasi naka-duty na sila mga kamugil ng lampas kalahating oras, no? So ngayon yung ginawa namin, ito grills, pinagtulong-tulungan na namin to. Marami kasi itong window grills mga kamugil na ilalagay natin dito sa project namin. So nakikita nyo mga kamugil, no? Ang trabaho kahapon, inasimbol namin to. Ngayon linis na naman, no? Mula sa pag-grind, yan mga kamugil, oh. Tulong-tulong na kami. So ganito ka matrabaho itong window grill, no? Kaya sa nagtatanong, mga 50% yung labanan sa pagkuha ng labor, nasagot ko na po yun kahapon, no? Lugi po tayo dyan kapag kaganyan yung labanan natin, kapag ka ma-window grill ang trabahuin. Ano, tulad niya, no? Napakasimula ng inumpisa naming ginawa yung frame hanggang itong mga stick niya. Yan, may isa pa kaming tinatapos, no? So pagkatapos na lagay yung mga pinaka-stick niya, pinaka-design, nagra-grinder na naman ako kanina. Pero before ako nagra-grinder mga kamugil, gumagawa na muna ako ng pinaka-bracket niya. Ayan, oh. Oh, sa pagcutting pa lang ng bracket mga kamugil, napakatagal na. Tapos bubutasan pa natin yan. Ito, dalawang butas pa yung mangyayari ito mga kamugil, kasi mas malaki pa yung ilalagay natin dito na anong tawag nito? Screw. Yan, oh. So matrabaho. O ngayon, pagkatapos kong gumawa ng ganyan, grind ko naman yung mga wini-wieldingan, no? Yan, tulad ng ganyan, no? Lilinisan pa yan. Pagkatapos malinisan, tratrapuhan na naman natin itong tubular, kasi marumi yung tubular na yan. May mga putik, may mga kunting kalawang na, may mga oil na nakadikit dyan, no? Kung ano mang klaseng dumi. So kailangan trapuhan natin gamit ng basa ng binasa natin ng lacquer thinner, no? O ano mang uri ng thinner yung ating gagamitin sa pagtrapo dyan, para yung purpose natin makukuha yung mga oil na dumidikit dyan. Kasi kapag hindi natin malinisan yan ng maayos, yung lalagay nating primer dyan, kapag tumama dun sa may oil part na hindi natin nalinisan, hindi kakapit yung pinaka primer natin dyan, magiging useless, no? O ngayon, matapos yung malinisan, primeran ko na. Ito na yung na-primeran ko mga kamukilo. Papunta dyan ako yung nag-primer. Pagkatapos ma-primeran nito, magbabatak na naman tayo. Tulad nito, mga tama sa welding. Yan, ibabatakan na naman natin yan ng body filler. So ganito po ka trabahuso itong window grill. So sana po sa mga magpapagawa ng mga ganito, kung magkano yung presyo na palo sa inyo ng gumagawa, huwag nyo nang tawaran, no? Kasi hindi po basta-basta yung trabaho. Tapos basta sa nakikita nyo lang na pinapalong presyo sa inyo, hindi kayo masyadong dihado. Kumbaga tayo ding mga manggagawa, magbigay din tayo ng presyo na hindi na din masyadong dihado si kliyente. Patas lang yung labanan, diba boy? Oh. Nislit lang ang agi niya boy. Shout out boy. Wala eh. Luuyan ang mga kamungkilo. Lawas pa na. So ito yung huli naming window grills na gagawin. Matapos to, isusunod naman niya yung pagkabit ng mga bracket. So tuturuan ko naman siya kung saan banda ikakabit yung bracket. Okay. So yung ating trabaho ngayon mga kamugil, ito, pagpapayan na lang ating window grills, no? Ayan, no? O, tinuturuan ko naman yung aking pinsan
para magiging all around na, no? Pagka magkahiwalay-hiwalay, kumpleto na sa abilidad. So ito na yung pinaka-final nitong ating window grills. So kung napapansin nyo sa mga previous upload natin, 50%. Tinatanong ko 50%. Sakto na ba daw na magiging basihan sa libor nito paggawa ng window grills, no? So nasagot ko na po yan. Uulitin ko, logi po tayo dyan kapag mga window grills na ganito. Imagine nyo mga kamukil, ang daming prosesong pinagmulan ko nito hanggang umabot sa ganito. So yan, na final na yan. Ang panghuli nito mga kamukil, isa pa sa mahirap, ang pagkabit, no? Pag-install. O may sample na ako dito mga kamukil na ikabit. Ayan, no? So ituturo ko sa inyo bukas mga kamukil. Abangan nyo kung ilang klase ang paggawa nitong window grills at ilang klase yung pag-install nito, ang pagkabit, at ano-ano yung mga disadvantage at advantage nito. O, abangan nyo bukas yung upload ko mga kamukil. Ayan yung ating pinaka na gawa na. So yung pinakakulang nito mga kamukil, kung napapansin nyo, lahat ng haspi na nakikita nyo, ang pinakakulang yan pagpapakintab. Ayan, o. So yan, gumaganda na siya, no? Itong wall na to hindi pa to finish. Kung napapansin nyo yung ating pinaka color line o baseboard color sa baba, wala pa sa straight yan, di ba? So saka ka na ako magpipinis kapag masilingan na natin to. Nandito na yung mga materialis natin. So hindi ko lang muna minadali itong ceiling mga kamukil, kasi alam nyo, puting puti ito yung ating ceiling eh. Kung inuuna ko to kagaya sa nakagilian nating trabaho, kahit ako mga kamukil, pagka nabuo na yung bubong, automatic mag ceiling, no? Malamang ngayon ang dumi na ng ceiling natin, ang itim na. So nandito, pag matapos ko lang itong mga trabahuin sa baba, ito yung gamitin natin. Yan. So, abangan nyo rin yan kung paano ko i-install yan, ha? Magdadagdag ganda pa dito sa ating pinaka-gutter. Abangan nyo yan, no? Maliit na gastusin lang itong pinaka-ceiling kapag may ideya ka, no? Kapag gusto mong ipa-improve yung forma. So, sa susunod na natin talakayin yan. Balik tayo dito sa ating topic. Ayan, no? Ito na yung masasabi natin finish na siya, no? Pero kahit naikabit pa dyan, may kulang pa. Pagpapakintab niya, iisahin ko to sa lahat pagpapakintab mga kamukil. Ayan, dyan sa ating dirty kitchen na additional works, ang pinakakulang dyan itong pagro-roofing. Meron na din yung roofing, kaso hindi ko muna pinarupingan, no? Kasi kailangan nating mag epoxy primer dyan. Babalutin lahat natin ng epoxy primer kasi walang ceiling yan mga kamukil, open lang yan dyan. So kapag walang ceiling, makikita yung mga bakal, kailangan nakakulay yung mga bakal o kahit epoxy primer lang. So itong grills, tatanungin ko pa yung kliyente kung ano yung gustong kulay niya dito. O, siguro magiging black and white yung ano natin dito, motif natin dito, pati sa gate, no? Yung gate, magbibigay pa ako sa kanya mamaya ng design. So gusto ko rin sana sa gate iisahan lang, window grills natin at gate, ganito yung design, pero may kunting pagkakaiba lang siya, kunti lang naman, no? Yung aking gagawin pagkakaiba, pero yung mga stick design nya, ganun din yung aking gagawin. Ito na, kahit malapit ng gumabi, tatapusin namin tong dalawa para bukas maikabit ko to. Ito kasing inuuna ko mga kamukils dito sa pinaka front, no? Yang pinapatuloy, boy light lang sa buhay, ha? Ay sa dito og dark ba niya, tanawon sa nato kung kinahanglan pa siya i-dark atong i-dark. So dito yan malalagay mga kamukil yung ginagawa niya. So dito yan malalagay, yan sa front na yan. Tapos itong pinakamahaba na ginawa ko dito yan, no? So magdadagdag ganda pa ito ng sa bahay na to. At the same time, yung pinaka purpose talaga nyo, maliban sa magdadagdag ng ganda, yung safety na hinahanap natin. Isa yan sa pinaka papel kung bakit nandyan yung window grills, no, na tinatawag natin. So yan lang mga kamukil, ha. So malapit na matapos, no. Pang ano namin to, 5 araw na to mga kamukil na tinatrabaho namin itong window grills lang, ha. O ayan, o. Imagine niyo sa halagang 5,000 plus lang, no, na materialis, 5 araw na naming ginagawa to. So bukas pang 6 na araw, parang hindi ko pa ito matatapos bukas kasi i-install pa natin. Kung napapansin nyo, ang dami nito. Ayan, o. So kung sa 50% lang tayo magbabase, dalawa kami nagtratrabaho kasi hindi pwede ako taga-assemble ng frame umpisa, may taga-cut, o wala na, no? Magkano na yung labor na kung magbabase tayo sa 50%, tapado na tayo.
O maiintindihan naman yan ng ating kliyente. Basta ipapaliwanag nyo lang ng maayos. At saka, pinaka-importante dyan, magbabayad si kliyente ng mahal. Gaya na sa nagbabase dun sa gusto nyong libor na ipapalo sa kanya. Kailangan makikita din ni kliyente yung quality at ganda. Hindi yung pumapalo ka ng mahal pero yung gawa mo hindi karapat dapat presyuhan ng mahal, di ba? So kailangan pantay. Gaya ng sabi ko, walang lamangan. Pero lang pantay lang, no? So yan. Hanggang dito lang aking video mga kamukil kasi tatapusin ko yan at na maikabit namin bukas, no? Tatapusin na namin sa pagkulay ito. So ito na yung ating sample, oh. Sindihin muna natin yung ilaw dito para maliwanag pa ng konti. Ayan, na? So ako po hindi nagmamadali mga kamukil gaya ng sabi ko. Ayan, oh. Naka-design itong bahay. May pera man ako o may kita man ako wala. Hindi ko minamadali yung trabaho ko, no? Basta ang lagi kong masisiguro, mahal ko yung trabaho ko. Iingatan ko to. Sa abot ng aking makakaya na magustuhan ni kliyente yung aking trabaho gagawin ko. Yun lang, no? Ay, ito na. Simpleng design lang mga kamukil, nung hindi pa nakulayan. Parang wala lang, no? Pero ngayon na napainalan natin ang kulay, kintab na lang. Yung kulang pag mapakintab pa natin yan, flawless victory na yan. So ang ginawa natin dito, hindi pwedeng dumiretso tayo kaagad ng pagpapainal. Kailangan natin mag-primer ng epoxy gray kasi yun talaga yung pinaka-importante sa bakal, no? So maraming uri po ng tinatawag natin primer, pero iba po yung pang-primer sa bakal at iba po yung pang-primer sa konkrito. Iba din yung pang-primer ng stainless, iba din yung pang-primer ng plastic, no? Lahat yan ng mga bagay mayroong kanya-kanyang primer. Ibig sabihin ng primer mga kamukil, yun yung mauunang malalapat bago tayo mag-apply ng kung ano-ano. Primer yung pinakaunang mailagay pagkatapos malinisan yung isang bagay na ating gagawin. Okay, thank you.